Eto, bumalik na po yung mga ibon natin, hindi sabay-sabay. Kasi merong ang bata, merong matanda. Merong hingal, merong hindi. Pero ang importante, ito po, unti-unti na tayo nagpapalakas ng ating mga panlaban. Happy Sunday po. Kababalik lang natin dito sa ating flyer stop. Pakakawalan na po natin yung ating mga ibon. Tignan nyo po, yung mga young bird po natin, BBC, MM po. Ganyan po kababata pa. Baka yun sa inyo po makikintab na at ang tawag dito, na-breed na o nangingitlog na. Pero meron naman po tayong mga nauna ditong ayan. Ito po makikinis, yung mga balik po natin ng South, Kalbayog, basta mga finisher po natin ng South, lipad po uli. Hanggat wala pong nararating o wala pa po napapatunayan, ililipad pa natin po uli sila para po pag dinala natin sila sa ating breeders do, may dalang karangalan. Na ibig sabihin, sinasala po natin. Sa dami naman po ng ibon natin, kailangan po yung dadalhin na lang po natin doon yung tipong ano na po natin, yung mga nagbigay ng karangalan na po. Ito pa po yung South team namin dito sa kabila. Ito, yan po, finisher pa rin pala po namin yung iba dyan. Oh. Kaya yung mga finisher naman po, uulitin lang natin para tignan natin kung matutulungan po ulit tayo. Gawa ng iba, nabutas lang ng isa o dalawa. Gawin na natin, bigyan pagkakataon muli sila para yung ibon po natin malay nyo. Ngayon po hindi na po sila magiging finisher o hindi na po mabubutasan. Malay nyo naman po, magatid din ng karangalan. Pakawalan na muna po natin to. Labas kayo, labas kayo, labas. Ayan, palalabasin po natin. Hindi po sanay sa akin to mga to. Gawa ng si Mang Lloyd po ang nag-aasikaso na ito Ngayon ako lang, medyo wala pa po si Mang Lloyd Labas. Wala pa po si Mang Lloyd tayo muna po. Medyo napasarap si Mang Lloyd. May bisita kahapon Tayo naman po hindi. Ito po yata yung bisita niyang lagi pabalik-balik. Aba, mataba na. Tingnan niya po yung bisita niya. Bulag Ayan po. Kung sinong may gusto, kunin niyo na lang kay Mang Lloyd. Ilalagay ko na muna dito. Gawa nga ng dapat hindi mapahaluan to ng ibang ibon. Paulit-ulit. Pinatos ko na bumabalik po dito. Hindi naman atin yan Pinapalipad na po natin. Meron pa ba dito? Wala na. Uy, labas na. Hindi po sanay nang ako nagpapalipad Sandali po, post ko lang. Yung ating pinakawalan kanina. Mapapansin nyo, may mga hiwa-hiwalay at malilikot. Yung malilikot po niyan, yung mga young bird, yung mga hiwa-hiwalay, mga bawas ang pakpak po niyan. Pero tignan nyo po, kahit mga bawas ang pakpak niyan, lumilipad po na matataas at nakakalayo. Kasi nga po nasanay na. Pero sa unang 2 linggo, 3 linggo, medyo dito lang yung mga bawas ang pakpak. Ngayon malakas na po yung mga kanilang pakpak. Ibig sabihin, nakasanayan na nila yung 3 butas, yung 4, 5, 6. Kaya sila po nakakalayo na. At least nakalayo man po sila. Ito, hindi na natin makita ibon natin. Ayan po. At least nakalayo man po sila. Malinaw na yung kanilang mata. At mababawasan na yung potential na mawalan tayo. Yun po yung purpose ng 4, 5, 6. Katulad po nito dito lang po yan. Siguro mga hindi pa ganun kalalakas ang kanilang pakpak. Pero hiwa-hiwalay man hiwa-hiwalay ma'am. Pagdating mga 1 linggo, 2 linggo, mag-groupings na rin yan. Ang importante sa atin may habol natin sila ng practice. Kasi nga training na po. Tayo po naghahabol pa. Pero meron naman tayong unang team. Yung unang batch magaganda na yung kalagayan. Medyo makinis na o medyo batak na yun. Ito po pahabol lang po bilang suporta. Ganyan po, ito yung mga hiwa-hiwalay mapapansin nyo may bawas mga pakpak po niyan. Ayan po, yung mga kompleto pakpak lumayo na. Ito po, kita nyo, pansinin nyo, ayan, ito mga bawas ang pakpak. Pagbawas po yung pakpak, ito, tignan natin Pagbawas po yung pakpak kasi, mapapansin nyo, alam ba, napahalo yung ibon nyo sa marami, mapapansin nyo kagad na inyo yung ibon kasi bawas nga ang pakpak. Ayan, katulad po nito. Ito yung hindi po to hindi to mga bawas ang pakpak, mga nagpaparisan. Tamo, saglit lang Mang Lloyd, saglit lang lumipad yung ibon natin, siguro mga 10 minutes pa lang hingal na. Ayan nagbabali ka na. Pero yung iba, ito yung mga bata, masipag pa. Ayan ayan, mga bawas ang pakpak, ang lilikot pa. Ganyan po yung yung kinaganda ng bawas ang pakpak, yan, mapapahalo po sa iba. Kita nyo kung sino po yung ibon nyo sa hindi. Pero yung iba po dito, nawala na, dumayo na.
Kalat-kalat po kasi ibon natin eh. Asan po ba? Ayan, nandun sa dulo. Ayan po, dati kasabay natin si paring Emil Romero maglipad dito. Ang problema, kiniba na yung bahay niya, pati yung loft niya, di wala na. Kaya ngayon nagpalipad po si paring Emil ng 7 piraso. Kaya nadagdagan po yung ating North Team. Ayan po. Uy, may dumada po doon sa ano, doon sa highway. Hindi ko po alam kung atin po ba yun o may mga nag-iibon pa rin po doon sa Teresa sa highway po dumada po. Ito po yung ibon natin, oh. At matatanda pala yung dumapo dito. Bumalik agad matatanda. Wala pong mga bata, oh. Lilit, oh. Ayan pa po, oh. Wala mga bawas ang pakpak, oh. Mga matatanda po yun nandito. Ang bilis mapagod. Asan ba iba nito? Ayun po, bata. Tignan nyo, dadapo sa puno. Tignan natin yung bawas. Ayan po, bawas ang pakpak. Pag bata po, hirap pa, hindi pa marunong yun. Ayan. Ito po yung katunayan na alam nyo na bata kasi may bawas ang pakpak. Ayun na po, nandun po, lumayo na po yung ating ibon. Tignan natin kung paano gagawin yan, ha. Ayun po, mamaya nga pala may bisita tayo, mga galing Canada at mga kukuha ng ibon. Kasama natin sa paglalambing o pagtulong sa kapwa. Nandito ako sa Breeders' Loft, Flyers' Loft. Dito na lang po tayo magkita-kita mamaya. Papadala ko po yung ibon. Papakuha ko kay Parin Larry para padala po dito yung ibon na kukunin nyo para doon po sa pagtulong. At maglalambing po si Bait para po sa ating mga bisita. Mamaya magluluto po tayo. Mamaya po natin ituloy. What's up mga ka-showbiz? Yun o! Salamat! Na po yung mga ibon natin hindi sabay-sabay kasi merong ang bata, merong matanda, merong hingal, merong hindi. Pero ang importante, ito po, unti na tayo nagpapalakas ng ating mga panlaban. Sumatotal, ang pagkakalam ko, September 29 hanggang October 3 o 4 yan, ang simula ng karera. Mahaba-haba pa naman yung panahon. Dahil July pa lang po ngayon, July, isang buwan, August, September, ibig sabihin may 3 buwan pa po tayong preparasyon. Siyempre, kailangan natin magtos o kailangan natin magpalakas ng ibon. Yung unang batch, pwede na nating itos to ng preview. Siguro mga hanggang, ang tawag dito, mid of July, lagi tayo magtotos. O kaya pagdating ng mga mag-August o katapusan ng July, pwede na tayo mag-training sa truck. Yung iba po nag-start na last month, June pa lang nag-start na sila mag-training. Tayo medyo palit po tayo lagi eh. Ganyan po kasi nga po mas nauuna pa po nating masuksukan yung mga panlaban ng ating mga kaibigan at mga panlambing kaysa po doon sa ating ibon. Pero regular naman po tayong ganyan ang pamamaraan o sistema ni Bait. Ang importante po sa atin, lagi po tayong inilalaban ng duluhan. Nandiyan po tayo lagi hanggang dulo. Kasama sa kwentuhan. Nawa, ngayong North, ganun pa rin po. Ito po kaya dumami to, gaya ng sinabi ko kanina. Meron po kasing plus 7 birds po tayo galing kay paring Emil Romero. Dito niya po ililipad. Bilang kaibigan, supportahan po natin. Dahil hindi nga po siya makapaglipad, gawa ng wala na siyang loft. Nagiba na po. Ayun na po yung sinasabi natin kanina, yung tulay dyan. Dyan po dati yung loft niya at dyan po siya nakatira. Kung papansin ninyo, kukunti po yung nagpapalipad po dito sa atin. Kukunti. Ito, malayo na yung isa. Nandun, no? Kasi nga po, araw ng Sunday, ibig sabihin yan, may training. Yung ibon nila, baka alas 7 o makulimlim po. Ewan kung nabitawan na po. Basta good luck po sa lahat ng nag-training. Yung iba, alam ko, nasa Pampanga na. Yung iba, nasa medyo malayong Tarlac na yata. At yung iba naman, nag-umpisa na rin dito sa... Basta north po tayo ngayon. So, matotal, mamaya pa po paratingan nila. Depende po kung gaano kalayo at anong oras binitawan. Malamang po yan, alas 8 hanggang alas 9 po paratingan ng mga ibon nila. Pero kung medyo masama ang panahon, hanggang alas 10 po yan. Tayo po ganito muna. Total medyo maganda, sama-sama naman lagi ang panahon. Dito lang muna po tayo magpapalakas ng ibon. At mga bata pa yung ating ibon. At tulad po niya, no, naka-BBCM. Di pa po nagbibihis. Yung kabatch na ng MMFC, yung naka-double band MMFC. Kita nyo mo, makintab na, pwede nang gawing breeder. Siguro yung mga 5 months, 6 months. Ito pong kabila, mga nasa 2 months, 3 months, going 3 months. Ayan, maambo na po. Yung iba po nating ibon, wala pa. Yun po yung mga dumadayong malalakas ang loob na bawas ang pakpak. At ito naman po mga buo. Ngayon pa lang po bumabalik. Kaya bumalik to, gawa ng umuulan eh. Umaambo na. Maya bababa na po tayo. Si Mang Lloyd mukhang na-traffic, malayo po yung kanila eh. Ayan po. Umaambo na po, makikita nyo po doon sa aming swimming pool sa bangko. Ayan, bangko po yan, RCBC, katabi ko po. Tumutulo na o pumapatak na yung ulan.
Susunod, meron na namang building yata ang ginagawa dito sa katabi ko pang isa. Malamang susunod, pag tumaas yan, pwedeng tambayan na ng ating ibon yan. At pwede din ganyan, magdulot ng baha o tubig na ayan po delikado para sa ating ibon. Pero wala po tayong magagawa dahil hindi naman po atin yan. Kasi pwede silang mag-swimming dyan, pwedeng mag-inom, pwedeng tumuka dyan kung anumang patuka na tutukay nila. O siyempre ayan po sigurado nadumihan ng daga po yan o ng pusa, nadumihan yan, magdudulot po ng ating sakit, magdudulot ng sakit sa ating ibon yan. Mamaya po uli, ayan, pabagsak na si ulan. Ito po yung iba po nating ibon, pero kulang pa rin tayo. Okay lang yan. Mamaya po, ingat po kayo, mukhang malakas na ulan to. Ingat po sa lahat.